Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Videos. Ngayon po may video tayo na ating bibigyan ng reaction. No? Actually ito ay isang balita at update dun sa nawawalang ating jet fighter, no? Yung FA-50. Sayang bago pa naman. Pero siyempre mas sayang dito yung mga buhay ng piloto. No, dalawang piloto pa naman ang sakay, no, at nag-training ng matagal. So buhay ang importante pa rin dito, no. So ito po yung update, no, balita ko. Parang alam na nila at natukoy. So ito po ay mula sa DCRH News, no. So ito po yung video, panoorin natin itong balita. Ay habol natin ito. Oh, iniintay natin itong update to dun sa nawawalang eroplano ng Philippine Air Force. May update si RH-52 Eniel Parosa. Kami na Eniel! Jerry, kinumpirma ng Philippine Air Force na may general area na itong tinitignan kung saan posibleng matagpuan itong nawawalang fighter aircraft FA-50. Yan ang sinabi sa DZRH ni top spokesperson Colonel Bon Castillo. Isang araw matapos i-report itong pagkawala ng contact sa fighter jet sa kasagsagan ang tactical night operation pasado hating gabi-kagabi. So, yun nga, no, positibo na, alam na nila kasi nakakakuha pa sila ng signal, no. I don't think kung bakit to bumagsak, wala tayong alam, pero ang sabi nilang nila, may operation sila, no. At ang balita, humingi ng tulong yung mga kasundaluhan natin sa Air Force, no. Ang tinutukoy nila rito, may kalaban, ay yung mga NPA. Maaaring NPA, meron silang missile para... Yun ang nasa isip ko. May missile sila para pabagsakin itong jet fighter o may error na nagawa itong piloto kaya sila bumagsak. Kulang ba sa training ng ating mga piloto? Sige, tuloy natin ang balita. Pagkamat hindi na tinukoy o hindi pa tinutukoy itong specificong general area o lugar, kapatid na gumagana pa hanggang kahapon itong signal ng personal locator beacons sa mga piloto. Ayon kay Castillo, patuloy na tinutumbok ng ground rescuers ang lokasyon ng naturang signal. Ano daw? Anong general area daw, Eniel? Pakiulit? Hindi binanggit yung general area, Jerry, dahil ang binabanggit ng Air Force, kung saan mang general area yung tinutukoy, kung saan nakikita pa yung signal, maaaring ito ay hot area, kung tawagin ibig sabihin, maraming kalaban. So parang sa behind enemy lines, no, bumagsak siya sa lugar ng mga kalaban. Para sa akin, maliit lang tong Pilipinas no? Bakit hindi makontrol to ng mga kasundaluhan natin, no? Maklear yung area na walang kalaban doon. No? Mga NPA ba, no? Kasi tayo modern na halos yung ating mga kasundaluhan pero ewan ko kung bakit meron pa rin mga area dito na masabing hindi makontrol ng ating gobyerno, no? I think siguro yung sinasabi nilang general area ay dahil very sensitive itong jet fighter. Meron itong mga pampasabog, missile o ano pang mga dapat hindi malaman ng publiko. Yun ang sa akin. No? Kaya dapat makordonan yan at hindi yan makuha ng mga mamamayan na pwedeng mag-aklas o yung mga sinasabi nating NPA na pwedeng magamit yung mga pampasabog na yon. Malamang yun ang reason talaga hindi bumagsak sa kalaban. Ano? Tingnan natin. Play uli natin ang balita. Ng kalaban itong militar natin, rescuers, ay hayaan natin itong ground rescue teams na makaabot doon sa signal kung yun man talaga yung source o lokasyon ng ating mga piloto. Inamin naman sa separate interview ng Philippine Army na nagpasaklono sila ng air support para sa isang operasyon laban sa inihinalang malaking grupo ng communist terrorist group sa area ng Bukidnon. Pero ani ni Port... So, ganun na rin. Sinabi na rin nila yung area, no? Area ng Bukidnon. Doon sila nagpapaano. Maaaring doon din bumagsak sa Bukidnon. Yung jet fighter na yon. So, bakit siya bumagsak sa gitna ng operatiba na yun, yung tactical operation nila nung gabi na yon, no? Alas 12 halos ng gabi yon. Bakit bumagsak to? Train ba ang mga piloto natin na makalipad sila sa gabi? Infantry Division Spokesman Major Francisco Gallardo Jr. Hindi nila alam kung anong klaseng air asset ang itinadala ng Umbong Pangipapawid bago ito inanunsyo ng TAF na nawawalang isa sa 12 nitong FA-50s na nakatakda
sana magsagawa ng aktibidad bilang suporta sa Unified Command. Nakabalik naman sa Magdang Cebu Air Base at sa pang-air asset ng Ugbo. Ito sa Edniel Barroso, nag-uulat para sa DZRH. So yun nga po, no, meron silang operation, no, nakabalik yung iba maliban sa isa na to. Wala naman siguro mga missile yung NTA natin para tamaan yun, no? O baka ito pinagpraktisan, no? May support ito nanggagaling sa labas na maaaring pinagpraktisan ng, alam mo na, sino ba ang mga sumusuporta sa communist, di ba, mga in-check. So hindi natin alam kung may mga high technology na bumanat dito, pero bakit iisa? So possible kung ito ay tinatawag natin a technical error o nagkaroon ng nawalan ng power yung jet, yun lang kasi ang isang paraan para masabi mong hindi ka makontak. Kung no power ka, zero yung iyong electricity. Hindi ka makakapagpadala ng signal talaga. Ngayon, ang hindi ko malaman kung nakapag-eject itong pilot. Siyempre, may eject system yan. Kung alam mo na, kung babagsak at di mo na makontrol, i-eject mo yan. Sana, kung maka-eject man ito, ay maprotektahan nila yung sarili nila at hindi makuha ito ng mga rebelding grupo, no? Parang katulad ito nung nangyari doon sa pelikula na Behind Enemy Lines, kung sino man ang nakapanood niyan, no? Napunta sila sa area ng kalaban. So, napaliit lang ng bukid noon, no? Dapat, tapos meron tayong air asset, meron tayong land asset ng mga military. Dapat makuha natin itong mga itong airplano na to at yung dalawang piloto ng buhay, sana buhay pa. Panalangin natin na buhay pa yung mga piloto nito dahil napakalaking kawalan sa atin yung meron tayong mahusay na piloto, dalawa. Hindi pa natin to ma-judge kung talagang human error or technical error. No? Pag technical error, may problema tayo sa jet fighters natin. Even naman sa US, may bumagsak tayong Black Hawk down na uri ng helicopter. US yan. Not perfect. A human is not perfect. Sana ma-minimize yung mga, kung ito'y technical error, ma-minimize to kasi lalo 12 yung in-order natin sa Korea, no? FA-50 jet fighter. So hanggang dito na lang po. Abang-abang lang tayo update dito sa balita sa nawawalang FA-50. Sana hindi ito nakuha ng Bermuda Triangle na tinatawag. So maraming salamat po.